Vera's POV. Dad, don't get me wrong, but if you can save Santiago Tech from suffering bankruptcy, then let it go. Pitahon mo na, Dad. Pwede pa naman tayo magtayo ulit ng business. Magsimula ulit, at least you did your part. But I did not give my best yet. Putol nito sa kanya. Nakakalungkot lang makita ng pinaghirapan ko, ng pamilya natin mula sa lolo't lola ninyo, unti-unti nang humihina. Tumayo siya upang yakapin ang kanyang ama at nang sa ganon, mabawasan ang inaalala nito kahit papaano. Alam niya kung paanong dugo at pawis sa magulang niyang halos ay alay ng mga to upang manatiling matayog ang lipad ng kumpanya, upang manatili sa itaas na siyang pinapangarap ng lahat. Ngunit wala siyang magagawa kung sakali mang humina at unti-unti itong bumagsak bababa. Di naman habang buhay laging nasa itaas, laging malakas at hindi natitinag, dahil tulad ng tao may hangganan din ang lahat. Unti-unting humihina dala ng katandaan hanggang mawala at bumalik sa kung saan man to nagmula. Kaya naman kahit dunukin ko ang pride ko, matulungan lang tayong ng mga Gafford, gagawin ko. And even if I let my daughter marry the son of Mr. Gafford, so be it. Ani pa nito sa seryoso at final na desisyon. Paano kung ayaw ni Lex? Paano kung di maging maganda at masayang buhay niya sa kanumang anak ni Mr. Gafford? Dad, you don't have to do that. Malalaki naman na kami. Kaya na nga rin namin kayong buhay ni Mommy kahit walang Santiago Tech. Akmang sasagot pang ama niya na makarinig sila ng katok sa pintuan. Tumayo ang daddy niya para pagbuksan ng kusino man habang siya'y niligpit ang kanilang pinagkainan. Hinugasan niya rin ang mga yon dahil mukhang di naman nakakain ng ama niya at dahil konti lang ang mga yon mabilis siyang nagtapos. Nagpuna siya ng kamay sa telang nasa ref at balak na sanang bumalik sa silid niya. Ngunit gano'n na lamang ang panlalaki ng mata niya nang mapagsinong kanilang bisita. Good evening. Bunga dito habang maring nakatitig sa kanya. Nakaramdam siya ng bahagyang ilang, lalo na ng pasadahan to ng tingin ng kanyang katawan na wari mo ay wala siyang kahit ano sa katawan sa kanyang harapan. Mr. Santiago, I have a proposal to make. Giit pa nito bago bumaling ng tingin sa kanyang ama. Gustuin man niyang umalis at iwan ang dalawa para bang itinulos siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya rin maiwasang pakatitigan ng lalaki na ngayon ay tila seryoso na para bang walang ginawang milagro at hindi niya nakaengkwentro ng ilang beses. Aminado siya. Gwapo ang pangahan niyang mukha, makapal ang kilay, ganoon din ang pilik mata niyang bumagay sa mga mata niya, at dinaig pang nakalipstick na pula sa labi. Makasila ng labi na ilang beses siyang hinagkan at binibitbitin para lang kalaunan. Kung tungkol yan sa kumpanya, siguro naman makapag-iintay ang proposal mo sa opisina ko? Sagot ng ama niya na seryoso, ngunit sa kalmadong paraan. Kung may magagawa lang sana siya para sa kumpanya nila, pero wala eh. Wala naman kasi siyang interes sa ganyan kalaking responsibilidad. Isa pa kaya niyang mabuhay ng di umaasa dumedepende sa yaman ng kanilang magulang. Kaya naman wala siyang masabi o maiambag man lamang sa nangyayari ngayon. Alexander's POV. Habang di naman mapigilan ni Alexander ang mapangisi sa sinabing niyo ni Pablo Santiago, ang founder ng Santiago Tech at ama ng babaeng nasa gilid niya ngayon. Kahit hindi niya tignan ng dalaga, daman niya ang paninitig nito sa kanya. At dahil doon hindi niya tuloy mapigilan ng kapiluhan na pumasok sa kanyang isipan. We really should talk about that in your office, Mr. Santiago. Aniya bago tumikim. Baka kasi pag nagtagal pa ako dito ay matulong na ako sa klase ng paninitig sa akin ng anak mo. Giit niya pa at gumising na nakakaloko. Nilabas rin ang nakatagong pang ibaba at pang itaas ng dalaga na malamang nakalimutan nitong kukuhain sa kama niya bago to umalis sa unit niya. Wala siyang pakialam ano man ang iisipin ng ama nito sa kanya dahil ang tanging layunin niya ang naman ay asarin at makagante sa babaeng sinikmuraan siya kanina. Anyway, tinaas niyang hawak na pang itaas at pang ibaba na maayos niyang tinupi kanina na ikinaawang naman ang labi ng dalaga na kinagulat din ng ama nito. I think your daughter left this on my unit. Nilapag niya yun sa mesa at akmang aalis na. Pero dahil hindi pa siya nakontento sa pangaasar ng dalaga, ay muli siyang huminto at tinarap ang babaeng gulat na gulat pa rin dahil sa ginawa niya. You have a nice pair of undies. Ngayon nalilito ako at patuloy na tinatanong ang sarili ko kung maganda ba ang katawan mo sa ilalim ng damit mo. Kumindat ako at ngumiti sa kanya bago to iniwan na nakabuka ang bibig. Vera's POV. What is going on? At bakit nasa lalaki yun ng undies mo? Don't tell me. Calm down, Dad. Putol niya sa kanyang ama. Huwag kang advance mag-isip. Walang mangyayaring mahika o hokus-pokus sa pagitan naming dalawa. Naligo lang ako sa unit niya. Hindi ko naman sinasadya eh. Nagkamali nga kasi ako ng unit na napuntahan kanina, di ba?
Nakasimangot na paliwanag niya pa. Hindi naman sana big deal ang kapesting nangyari sa kanya. Kaya lang ang bugok na lalaking yon ay hindi man lang nagdalawang isip na ibalandra sa harap nila ng daddy niya ang undies niya na gamit na. Kung di baga naman nuknukan ang pesting lalaking yon. May balak naman pala siyang dalhin ditong undies ko. Sana man lang nagkamandang loob na siya na labanan ng mga to. Nagpupuyos na rin ang kanyang kalooban na hinablot na lamang ang gamit niya. Watch your words, Vera. Hindi na wala sa iyong ugaling para kang talagang lagi makikipagbasagan ng bungo. You are a grown-up woman now, so you better act like one. Singhal naman sa kanya ng daddy niya. Napairap na lang siya at walang pakialam na iniwan ng daddy niya. Hindi niya tuloy alam kung kakampihan ba siya nito sakali mang makipagbasagan siya ng mukha sa lalaking yon. O baka naman ang daddy pa niya mismong maghatid sa kanya sa presinto para lang ipablatter siya. She went inside her room, lay down on the bed and get her cellphone instead of her bag. Tamang scroll lang sa kanyang phone upang nang chismis ng kanyang asawa. Sa ganang paraan naaaliw siya at kahit papaano nawawala ang inis na nadarama niya. Kung tutuusin, hindi na lang kasi nagkataon ang pagkikita nila ng lalaking iyon. Hindi rin nagkataon na dala ng lalaki ang marumi niyang undies upang ipamukha sa kanya at hayaan siya. At mas lalong hindi rin nagkataon na sa mismong harap ng ama niya, ipangkalandakan ng lalaking iyon ang kagustuhan nitong makuha siya. Malakas ang kutob niya. Sinadya ng lalaking iyon na inisin siya sa pamamagitan ng ginawa nito kanina. Napabuntong hininga siya habang patuloy pa rin sa pag-i-scroll para sumagap ng chismis. Kung pwede ka lang ipakulam. Natigilan siya at nagdalawang isip dahil sa sinabi niya. No. Sayang ang lahi mo. Aminado ako gwapo pa. Kahit nga ba lamang pa rin ang pagiging peste mo. Bubulong-bulong niyang sabi na para bang kausap ang lalaki habang nagtitipa sa kanyang cellphone. Tinignan niya rin ang email at ang schedule niya para sa presentation niya sa Spain. 3 days from now, lilipad siya patungo roon. Dala ang obrang pinaghirapan at pinagpuyatan niya ng halos 1 linggo sa Florida. Di pa man siya ganun kasikat pero marami na ring nakakakilala sa kanya. May mga mangilan-ngilan pa rin nag-i-email sa kanya upang magpagawa ng kakaibang painting. Iba-buong ang kanilang pinapapinta. Meron din naman couple pictures, wedding pictures at ang iba naman, tamang design lang na magagandang tanawin. She was busy scrolling when someone caught her attention, and that was her ex-boyfriend Paul, together with his new girlfriend, Picture. Kung titingnan ng larawan, halos kakatapos lang na magmilagro ng dalawa dahil nakahiga pa ang mga to sa kama. Halata ring walang sapot ang dalawa sa loob ng kulay puting kumot na nakatakip sa katawan nila. Better than my lousy ex. Yan ang caption na nabasa niya sa larawan ng dalawang hampas lupa. Otomatikong tumaas naman ang kilay niya at umirap sa hangin. Better than my ex pala ha? Eh di magsama kayong dalawa? Di amak na mas maganda at sexy naman ako sa mukhang sugar mommy na yan. Paghihimutok niya. Hindi naman siya nasaktan sa epic hiwalayan nila ni Paul. Kung tutuusin nga ay natuwa pa siya dahil pakikipagsalo lang naman talagang habol sa kanya ng bugok na yun. Mabuti nilang din at naalaman niya ng maaga dahil kung hindi baka nagmahal lang siya ng walang kwentang tao. Maya-maya ay tumunog ang cellphone niya. Bumungad sa kanya ang pangalan ng kambal niyang si Lex kaya naman agad niyang sinagot ang tawag. How are you? How's the trip? Sunod-sunod pa nitong tanong sa kanya. Napabuntong hininga naman muna siya bago sumagot. Okay lang, uuwi na ako bukas. Ipapahatid na lang daw ako ni Dad. Sandaling nanahimik sa kabilang linya si Lex kaya naman nangunot ang noon niya. Lex, nandyan ka pa? Just tell me kung hangin nilang kausap ko para naman di sayang ang battery ng cellphone ko. Mas sungit niyang wika sa kapatid. Tumawag din kasi sa akin si Daddy kanina, ani Lex. Napukaw ang atensyon niya. Sinabi nito kaya siya naman ngayon ang di nakapagsalita. He called me Lex. I keep on denying it and I told him that I am Vera. Well, he called me Vera from the start. Putol niya sa kakambal niya. Simula pa lang alam na niya na hindi ikaw ang kasama niya kundi ako. So, yeah, mission failed. Mahinang tawa lang ang naging sagot. Na kung tutuusin, di naman masaya sa pandinig niya. At bilang kambal nito, ramdam niyang may bumabagabag sa kanyang kapatid. Naapektuhan siya sa bawat pagpapakawala nito ng buntong hininga, sa bawat mahinang tawa at pananahimik nito, at isa lang ibig sabihin nun sa kanya, problema. What's wrong, Lex? She asked. Di rin niya mapigilan ang di mag-alala. Wish me luck. Nagtaka siya sa sinabi nito pero nanatiling nakikinig at naghihintay.
I am getting married to a certain Alexander Gafford. 5 araw mula ngayon, babiyahe kami ni Daddy patungo Florida. Doon daw kami kakasal ni Alexander and as usual, para sa kumpanya. Mahabang lahad nito sa kanya. Hindi niya kilala kung sinong pesting Alexander Gafford na tinutukoy ng kapatid niya. Hindi niya rin alam kung nakadaupang para niya rin ba ang lalaking yon dito sa gathering or hindi pa. Wag lang sana maging miserable ang magiging buhay ng kapatid niya sa piling ng lalaking iyon. Dahil pag nagkataon, baka magarutin niyang buong angka ng Gafford kapag nabalitaan niyang sinaktan at pinaiyak ng Alexander na yon ang kakambal niya. Am I going to be alright? Tanong sa kanya ni Lex na naghatid kurot sa dibdib niya. Sa kanilang dalawa mas marami siyang karanasan pagdating sa relasyon. Alam niya na kung ano ang habol ng sino mang lahing ni Adan sa mga kababaihan. Samantalang ang kambal niyang si Lex, NBSB mulat sa pool. Swerte na lang kung may pagmamahal na namamagitan kung bakit nagpapakasal at nagtatagal ang relasyon ng iba. Pero sa kaso ng kapatid niya, hindi niya rin alam kung magiging maayos lang ba ito pagkatapos itong sumagot ng sagradong I do. Ganoon pa man, pinilit niyang pasiyahin ang boses niya bago sumagot sa kapatid para lang mabawasan ang pangangamba nito. Oo naman, ikakasal ka lang naman, hindi ka naman bibitayin. Pinilit niyang tumawa. Kahit alam niya sa sariling maging siya ay nag-aalala din, wala naman siyang magagawa pa kung yun talaga ang gustong mangyari sa ama nila. Sinubukan niya na rin kausapin ng daddy nila pero buo na ang desisyon niya. Tulungan mo naman ako sa kahit anong paraan, sakali mong maipit ako sa gitna ng kapahamakan, di ba? Muling tanong ni Lex na kinatango niya naman kahit hindi nakikita ng kambal niya. Yes Lex, just call my name. Mabilis pa kay Darnang darating ako upang tutulungan ka. Sagot niya bago ngumiti. Sa tamang presyo? Pareho silang natawa sa muling tanong nito. But at least kahit papaano, nabawasan ang pangamba ng kapatid niya. Di man ito hingi ng tulong niya, lagi pa rin siyang aagapay sa kanyang kapatid sa kahit anong sitwasyon at sa kahit anong paraan. She smiled and teased her before she ended the call. Yup, if the price is right. Alexander's POV. Alexander felt suffocated as he loosens his tie. Too much work stresses out of him. Pagod at puyat pa siya mula nang umuwi siya galing sa business trip nila. Mabuti na lang at si Mr. Pablo na mismo ang nagkusang pumunta ngayon sa opisina niya sa OGC. It had been 2 days since the last time that he talked to Mr. Pablo about his proposal. Nais niya bilhin ng kumpanya nitong pawala na sa halagang 10 milyon. Bukod pa roon, may nais pa siyang makuha na talaga namang ilang araw nang gumugulo sa isipan niya. At ngayon nga ang araw ng muli nilang paghaharap. Di man siya sigurado kung mapapayag niya si Mr. Pablo, sisiguraduhin niya namang mapapasa kanyang anak nito sa kahit anong paraan. Alexis? Bulong niya bago ngumisin ang pumasok ulit sa isipan niya ang magandang mukha ng babae. Sir, nasa labas na ho si Mr. Santiago? Pag-iimporma sa kanya ng sekretarya niya. Patuluyan mo na. Bale walang sagot na naman. And Mia, please cancel all my appointments and meetings today. Just send those important papers that I need to sign and review to my email. Giit niya pa. Tamungo lang ang sekretary at nagpaalam na rin para umalis. Kasabay ng pag-alis ng kanyang sekretarya, siya namang pagdating ni Pablo sa kanyang opisina. Di nalalayo ang edad ni Mr. Pablo Santiago sa ama niyang si Alvin Gafford. At tulad din ng ama niya, tuso si Pablo pagdating sa negosyo, kaya naman napakahirap isahan ito. Tumayo siya at nilapitan to para makipagkamay. Good afternoon, sir. Aniya sa lalaki. Please sit down. Just call me Tito. Putol ito sa kanya. Halos kaedad mo lang ang anak ko kaya naman hindi ako sanay na tawagin mo akong sir. Tumikim naman siya at seryosong tinitigan to. Anyway, Tito. Muntik pang tumaas ang surok ng labi niya dahil di rin siya sanay na tawagin tong Tito. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong sa akin maibenta ang Santiago Tech. Ngumisi naman si Pablo na kinakulot ng noo niya. Hindi niya nagustuhan ang tila kalmado nitong aura sa kabila ng patong-patong na problema sa kanilang kumpanya. Para bang nagmamalaki pa ito at siya mismo ang naghahabol sa kumpanya nito? Sa totoo lang, hindi siya interesado sa Santiago Tech. Sa hindi niya malaman-laman na dahilan, tayong ama niya at panganay niyang kapatid na si Adam lang ang nakakaalam kung bakit gustong-gusto niyang makuha ang ama nilang kumpanya ni Pablo. Paano kung ayaw ko? At sa tingin mo ba'y gusto kong ibenta ang kumpanya ko sa'yo? Tanong nito. Tuluyan ang kumawala ang pagtitimpi niya at ginisihan ng matanda sa kanyang harapan. Sa tingin mo rin ba, meron pang bibili ng kumpanya mo sa malaking halaga bukod sa akin? Be practical, Tito.
Patong-patong ang utang mo at kabi-kabila pa para lang maisalba ang Santiago Tech. Malaking halaga ng 10 milyon para makapagsimula ka ng bagong negosyo. Plus, babayaran ko pa mga utang mo pati na rin ang interes ng mga yon. Natigilan si Pablo. Sinalubong ang tingin niya. Bagamat seryoso ito at pilit na pinapatatag ang sarili. Kitang-kita niya naman kung paanong naparunok ito. Bumuntong hininga at maya-maya umilap ang mata upang umiwas sa kanya. Matanda na ako at walang ibang maipapamana sa anak ko, kundi ang kumpanyang pinaghirapan ko sa nakalipas na taon. Tumikim ito at muling sinalubong ang tingin niya. 20 million. Malaking halaga yon para sa kumpanyang lugmok na. Putol niya sa sasabihin pa nito. Together with my daughter Alexis? Natigilan siya at sa pagkakataong to, naging interesado sa sasabihin ni Pablo. I want you to marry my daughter Alexis. As a father, I want to secure my daughter's future. Ibibenta ko lang sa iyo ang Santiago Tech kung papayag ka na pakasalan ng anak ko. Sa ganitong sitwasyon, hindi niya alam kung paanong pakikitunguhan at sasagutin ang kaharap ng matanda. Matagal na nilang gustong makuha ang Santiago Tech at ganun din katindi ang paghahangad niya sa anak nitong babae. Ngunit ganun pa man wala sa plano niyang magpakasal o makasal sa kahit na sinong babae. Handa na sana siyang tumanggi sa gustong mangyari ni Pablo, pero nang bumukas ang pinto ng opisina at mapagsinong pumasok, nagbagong biglang desisyon niya. It's her. Ang babaeng ilang araw nang gumugulo sa isipan niya. Ang babaeng halos nasa panaginip niyang dahilan ng pagkawala ng interes sa iba pang kalahi ni Eva. Sorry, did I interrupt something? Hinging pa umanhin ito sabay ng pamumula ng mukha. Nagyuko siya ng mukha dahil din sa pagkapahiya. Tinitigan niyang dalaga mula sa suot nitong white turtleneck na hanggang siko ang manggas. At itim na slacks, white Gucci bag and black sandals to complete her outfit. Para may kakaiba ngayon sa babae na hindi niya matukoy kung ano. Alexis, I want you to meet Alexander Gafford. Umangat ng palingin sa kanya ni Alexis bago marahang lumakad palapit sa mesa niya. This is my only daughter, Alexis. Giit ni Pablo sa kanya. Tumayo naman siya at lumapit kay Alexis. Natigilan lang na nilahad nito ang kanyang kamay upang makipagkamay sa kanya. Tumayo naman siya at lumapit kay Alexis. Natigilan lang nang nilahad nito ang kanyang kamay upang makipagkamay sa kanya. Ngumisi at kinabig ang dalaga bago ginawaran ng hagkan sa pisngi. Sorry to disappoint you pero hindi kami nakikipagkamay sa mga babae. Sa halip ay hagkan lang. Nice to see you again, Alexis. Muli itong nagyoko ng muka at umiwas ng tingin sa kanya. Nagtaka naman siya sa ikinikilos nito dahil nung una niyang nagkukwento, ito, daig pa nito ang pinakamatapang na tigre kung singhal-singhalan siya. Parang hindi makabasag pinggan ngayon ng dalaga at tila Maria Clara kung kumilos sa harapan niya. Hindi nga makatingin ng diretso sa kanya eh. Konting kibot pinamumulahan na kagad ng pisngi dahil sa hiya. Higit sa lahat, para bang nawala ang interes niya rito. I think I should rest. Pagod lang to. Aniya sa kanyang sarili dahil sa mga iniisip niya patungkol kay Alexis. Bumaling ang tingin niya kay Pablo na ngayon nakatingin din pala sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang plano nito at kung bakit pati ang anak nito ay handang ipagkatiwala sa kanya kahit di niya naman kailangan ng asawa. Ganon pa man di pa rin nagbabago ang desisyon niya na makuha ang kanilang kumpanya. Bonus na lang na maituturing na kasama niyang magpabili pati si Alexis. Di maisa katuparan ng kanyang plano? Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Tito? Seryosong tanong nito kay Pablo. Tinanguan lamang siya nito bago inakbayan si Alexis. Okay, deal. Kailan at saan mo gustong magpakasal kami ni Alexis? Seryoso niyang tanong habang maring nakatitig sa kanyang soon-to-be Mrs. Alexis Gafford. As soon as possible. Baliwan ang sagot sa kanya ni Pablo. Tumikhim naman siya at muli tumingin kay Alexis na nanatiling tahimik lamang sa tabi ng kanyang ama. Gusto mo ba ng engranding kasalan? Tanong niya kay Alexis. Tumingin naman to sa kanya bago muling yumuko. Hindi niya alam kung mahihiya ba o umaaktong para natatakot sa kanya. Hindi naman siguro siya mukhang natatakot. Kung tutuusin pa nga, napakagwapo niya para katakutan ni Alexis. No. Ayos na sa akin ang simple tahimik na kasalan, sagot niya. Madali naman palang kausap ang babae dahil yun din ang gusto niyang mangyari. Ang pribadong kasalan para sa komplikadong kasunduan. Matapos niyang sagutin si Alexis, ay muling nanahimik ang dalaga sa tabi ng kanyang ama. Hindi niya maituloy ang mapaisip sa inaakto nito ngayon sa harapan niya.
Hinamig niya ang kanyang sarili bago hawakan ang braso ni Alexis. Okay, yun lang ba sa'yo, Florida, na tayo ang ikasal? May business meeting din kasi ako roon. Isa pa, walang diborsyo sa Pilipinas. Yun sanang nais niyang sabihin, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang totoo niyan, nais talaga niyang dumalo sa bachelor party ng kaibigan niyang si Larry. Malamang na maraming babaeng binayaran ng iba pa nilang kaibigan para sa party na yon, and he has to be there. That would be the biggest night na talaga namang inaabangan nilang magkakaibigan. Ang problema niya lang ay si Alexis na malamang asawa niya na ng mga oras na yon. Tiyak magiging gera ang unang araw ng kasal nila at malamig ang dapat sana'y mainit na honeymoon nila pag nagkataon. But he doesn't care. Mas maraming babae mas happy. He may be married by that time, but no one can take away his freedom to do anything he wants. He does not want to get married in the first place. Mabait lang talaga siya at pinagbigyan ang kahilingan ni Pablo na pakasalan si Alexis sa ngalan ng peste niyang kumpanya. Muli siyang tumingin kay Alexis na hanggang ngayon tahimik. Hey, ano? Okay lang ba sa'yo o ayaw mo? Tanong niya ulit at tinungan lang ni Alexis bilang sagot. Suko na siya at di na inalampako nung trip ni Alexis ngayon at kung bakit ganito siya umakto. Mas gugustuhin niya pang lagi itong nagtatari at iniismiran siya kaysa ganito na isang tanong, isang sagot tapos tatahimik na ulit. Mag-date na nga lang tayo para makilala natin ang isa't isa. Aniya na mahahalatang nauubusan na ng pasensya. Walang paalam na hinila niya ang kamay ni Alexis para mapalapit to sa kanya. Habang ama naman itong si Pablo ay nagpaalam na at marami pa raw dapat ayusin sa kanyang kumpanya. Pinindot niyang intercom upang patuloy ng sekretary niyang si Mia. Mia, ipahanda mo ang sasakyan ko. Pakisabihan din ng guard sa baba na i-secure ang area. Nariyan pa ba mga reporters? Nalatili namang nakatulala ang sekretary niya habang matamang nakatingin kay Alexis. Mia, narinig mo ba ako? O gusto mong ulitin ko ulit ang sinabi ko? Yes sir, itatawag ko kaagad. Natataranta niyang sagot at akmang tatalikod na nang muli niyang tawagan. And Mia, pakikalat ang balitang ikakasal na ako sa anak ni Pablo Santiago. Tumingin siya kay Alexis na ngayon nakayuko, kinukutkot ulit ang kuko bago muling tumingin sa kanyang sekretary. Alexis Santiago, ang babaeng pumukaw sa pahikan kong puso, yun ang ipamarita mo? Nakangising giit niya pa. Tumalima naman ang kanyang sekretarya, halos mataranta sa mga pinagsasabi niya. Well, ang apelido niya palang nag-afford, magiging malaki ng impact para muling hatakin paangat ang Santiago Tech. Mas mapapadali din ang pagangat ng Santiago Tech at mapag-uusapan naman ang Gafford Group of Companies kapag kumalat ang balitang ikakasal na sila ng anak ni Pablo. What a brilliant idea! Ang problema niya lang kung paano ipapaliwanag sa pamilya niya na ikakasal na siya. Alam ng mga to ang plano niyang pagbili sa kumpanya ni Pablo, pero hindi nila alam na kasamang anak nito at pakakasalan niya pa nga. Pwede mo na bang bitawan ang kamay ko? Bumaling ang tingin niya sa kamay niyang nakahawak pa rin sa kamay ni Alexis. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya walang spark. Walang kung anumang kakaiba siyang nararamdaman dito, di tulad nung una niya itong makita sa Baguio. Binitawan niya nga ang kamay ni Alexis bago tumaas ang tingin sa kanyang labi. Pwede ba kitang hagkan? Nag-aalinlangan niyang tanong. Gusto niya kasing patunayan sa sarili niyang pagod lang siya. Kaya siya nakakaramdam ng kawalan ng interes sa babaeng nasa tabi niya. Hindi pa tayo kasal. Isa pa. Sandali siyang tumingin bago muling yumuko. Hindi kita gusto. Pumayag lang ako sa gusto ni Daddy dahil no choice na ako. Bukod sa ayoko pa naman talagang mag-asawa, hindi rin ikaw ang tipo ng lalaking gusto kong pakasalan. Kaya naman hindi. Hindi mo ako pwedeng hagkan. Halos malukot ang kilay niya at magtagis ang kanyang panga sa ines kay Alexis. Buong buhay niya ngayon lang may nagsabi sa kanyang hindi siyang tipo nito at hindi siya gugustuhin pakasalan. Anong karapatan nitong sabihin yun sa kanya, gayong hindi dahil sa kanya, baka gumapang na sa putikan ng ama nito, maitaguyod lang ang kanilang pamilya? For your information, hindi rin kita gustong pakasalan. Mapilit lang ang ama mo na pati ikaw ipinababalato. Sino ba naman ako para tumanggi pa? Mapapasakin ng Santiago Tech, magkakaroon pa ako ng permit para makuha ka. Inismeran niya lang si Alexis matapos niyang sabihin yon bago tumalikod na. Sumunod ka na lang tulad ng sinabi ko. Let's go on a date. Sumunod naman sa kanya si Alexis. Hanggang makasakay sila sa kotse niya, hindi na sila muling nag-usap pa. Nawalan siya ng ganang kausapin ng dalaga sa tabi niya dahil mukhang ganun din to sa kanya. Sa tuwing mapapalingon siya kay Alexis na yuyuko nitong mukha o kaya ibabaling ang paningin sa binana.
Hindi naman siya na-offend pero hindi niya maiwasang makadama ng inis dahil sa pambabaliwala nito sa kanya. Pwede ba ako magtanong sa'yo? Maya-maya ay tanong ni Alexis na bahagya niya lang nilingon bago maling tumutok ang mata sa kalsada. Saan ako mananatili pagkakasal natin? Gusto niyang matawa sa tinanong nito sa kanya. Kahit sino naman alam ang sagot sa tanong niyang yon, pero sige, pagbibigyan. Malamang sa bahay ko. Saan mo ba gustong manatili? Sabihin mo lang pati ang Pluto, ipapalapit ko sa Earth para lang wag kang mamroblema kung saan ka dapat tumigil? Mahabang sagot niya. Tumikim naman si Alexis at sa pagkakataong to, daman niya ang paninitig nito sa kanya. Okay, pero ipapaalala ko lang sa'yo na hindi kita mahal at hindi rin ako papayag na mag-demand ka ng kung ano-ano. Handa naman akong pagsilbihan ka, pero hindi sa paraang pagsisilbihan kita sa kama? Nagpupuyos ang kalooban na inihinto niyang sasakyan bago maraing tinitigan si Alexis. Kung ganun, bakit pa tayo magpapakasal? Nagpupuyos ang kalooban nito. Sa unang pagkakataon nakita niyang nginitian siya nito. Ngiting para bang nang uuyam bago niya sinagot. Isa lang ang alam ko, na-scam ka ng ama ko. Don't worry, na-scam ko rin ang daddy mo. Baliwalang sagot niya bago umismid. Pinagpatuloy pa rin niya ang pagmamaneho. Kung yun pala ang gusto ng babaeng mapapangasawa niya, di masaya. Magkakasalo sila hanggang sa magsawa siya. Ang maganda pa roon, walang samaan ng loob sakali mang isa sa kanila ang kumalas sa kasalang pasimuno ng ama nito. Hindi ang tipo niya ang mahilig sa drama, puro pakilig, with flowers and chocolates. Pambata na lang yun eh. Hindi rin siya ang tipo ng lalaking sinasurpresa ang babae every monthsary o kaya naman anniversary. Di na mahalaga sa kanya yon. At mas lalong hindi siya ang tipo ng lalaki na nandiligaw at may feelings na involved sa tuwing nakikipagrelasyon. Anya nga sa sarili. Pagsasalo lang, walang personalan. Para sa kanya, tama na nagpapaligay niyang babae sa kama at ganon din naman ang mga ito sa kanya. Hindi siya mahilig sa obligasyon kung kaya umpisa pa lang ng relasyon o kahit harutan lamang, tinutumbasan niya ng kahit na magkanong halaga ang kaligayahang gusto niyang matamasa. Ganon naman kasi ang mga babae. Pag pinaramdam mo sa kanila na mahal mo sila, hinihigpitan nilang renda hanggang sa masakal ka. Kapag simulan mo namang bigyan sila ng maliit na bagay, magdedemand yan ng mas malaki pa. Hanggang sa hindi na makontento, kulang na lang hilingin pati ang buong mundo. Woman, bakit bang hirap ninyong intindihin? Ang lagi niyang tanong sa kanyang sarili. Pagkarating nila sa isang Italian restaurant, inalalayan niyang papunta sa loob si Alexis. Mukha namang naiilang ito sa kanya at dumistansya pang talaga na para bang may malubhasi ang sakit na nakakahawa. Hindi niya tuloy maiwasang tanungin ang kanyang sarili kung tama bang desisyon niyang pakasalan si Alexis. Anong gusto mong kainin? Tanong niya pagkaupo nila. Pasta and Fiorentina. Maikling sagot lang ni Alexis sa kanya na kinamangha niya. Ni hindi man lang to tumingin sa menu book na para bang alam na alam nito kung anong kanyang gusto. Mahilig ka sa Italian foods? Kuryosong tanong niya. My father is half Italian. Tulad ng kung paanong isang tanong isang sagot lamang si Alexis sa kanya kanina sa kanyang opisina, ay ganon pa rin ito. Walang nagbago kahit na silang dalawa lamang ang magkasama. Bumuntong hininga siya bago hinamig ang sarili. Gusto niyang makilala pa ng lubusan si Alexis kahit na nga ba tamad na siyang kausapin to. Hindi niya rin inaasahan na tila ba mawawalan siya kagad ng interes kay Alexis. Hindi dahil ganito kalamig at kapormal nang una silang nagkatagpo. Para bang may nagbago? Parang di talaga siya ang babaeng nakilala niya sa Baguio. Muli niya itong tiningnan at tinanong, may alam ka ba sa gawaing bahay? Panimula niya. Marunong ka bang magluto, maglinis? Mukhang di naman yata asawang hanap mo kundi katulong. Pero para sa kaalaman mo, oo. Marunong ako magluto at maglinis. Tumango-tango siya sa kaalamang yon. Yun na rin yata ang mahabang sagot na natanggap niya mula rito. Hindi na rin siya nagulat pa sa katabila ng bibig nito at pabalang na sagot. Expected niya yun na yun. Pero makapagtaray pa sa kanyang babae kung sasabihin niya rito ang gusto niyang mangyari? Let's see. And how about in bed? Anong mas gusto mo? Mr. Gafford. Puto nito sa kanya. At sa wakas, sinilubong ang mga mata niyang mariing nakatitig sa kanya. Magiging loyal ako sa iyo katulad ng aso, loyal sa kanyang amo. Gagawin ko ang pinag-uutos mo. Wala ka maririnig sa akin na kahit anong reklamo at magmimistulang bingi at bulag sa lahat ng gagawin, mapaharap man o likuran ko.
Pero katulad ni Daddy, may kondisyon din akong gustong ipakiusap sa'yo. Naging seryosong mukha nito kahit na bahagyang namumula ang pisngi niya dahil sa hiya ay nanatili pa rin tong nakatitig sa kanya. Klase ng titig na handang suungin kahit na bahagyang namumula ang pisngi niya dahil sa hiya ay nanatili pa rin tong nakatitig sa kanya. Klase ng titig. At yun ay, ani ang seryoso ngunit sa mababang tono. Gusto kong ilipat mo sa pangalan ng daddy ko ang 50% shares ng Santiago Tech. Matagal niyang tinitigan si Alexis at hinintay itong magyoko ng mukha, ngunit hindi yun nangyari. Sa halip, mas naging desidido ang aura at emosyong makikita sa kanyang mukha. Hindi ko binili ang kumpanya. Sa halagang 20 milyon para lang ibalik din si daddy mo ng kalahati nito. Hindi ako sira pagdating sa negosyo, Alexis. And to tell you honestly, gumisi siya bago pinakatitigan ang dalaga. Kumpanya lang ng ama mo ang kailangan ko. At hindi asawa. Hindi ko kailangan na pakisamahan ka 24 oras sa loob ng 7 araw. So, my answer is no. Pwede mo rin gawin lahat ng gusto mo, wala akong pakialam. Pero bago ka tumulon sa ibang kama, siguraduhin mo munang mapapaligaya mo ako bagong iba. Nagtagis ang panga niya matapos niyang sabihin iyon. Habang si Alexis na may lumamlam ang mata na wari mo'y maiiyak na. Huwag mo akong iiyakan, Alexis. Dahil kahit ano pang sabihin mo at gawin mo, hindi na magbabagong desisyon ko. Pwede ka namang umurong din habang maaga pa. Dahil tulad nga ng sinabi ko, hindi ko kailangan ng asawa. Mapapasakin pa rin naman ang kumpanya nyo, may asawa man o wala. Giit niya pa. Sandaling katahimikan ng namayani sa kanila hanggang sa dumating ang pagkain in order niya. Magana siyang kumain habang kaharap niya naman, tila nawala ng gana, nanatiling nakatingin sa pagkain na sa harapan niya. Eat up! Pagkatapos ito, iyahatid na kita. Di siya pinansin ni Alexis pero dinig na dinig niya ang pagpapakawala nito ng malalim na buntong hininga. Makailang beses din itong hinawakan at muling nilapag ang kutsara at tinidor sa plato hanggang sa hindi na siya nakatiis pa at siya nang bumasag sa katahimikan nilang dalawa. Kapag kinasal naman tayo, akong bubuhay sa'yo. Hindi mo na kailangan pang umasa sa daddy mo, isa pa. Mayaman naman ako. Kaya ko ibigay ang lahat ng gusto mo. Kaya naman wala ka nang dapat na alalahanin pa. Parinigurado niya. Kahit papaano ayaw yung nakakakita ng babaeng umiiyak. O nalulungkot, lalo na ako napangasawa nga pa niya. Hindi naman siya ganon kasama para baliwalain ang damdamin ni Alexis. Pero di pa rin niya talaga kayang pagbigyan ng kahilingan nito sa kanya. Nasasabi mo yan dahil wala kang pakialam sa damdamin ng iba. Ang importante lamang naman sa'yo ay ang karangyang tinatamasa mo. Tuluyan na ngang pumatak ang luha ni Alexis na kagad niya rin namang pinunasan. Alexis, sana alam mo, business is business. Kung di magpapapraktikal ang daddy mo, tingin mo ba may sasalo pa sa kumpanya ninyo? Hindi mo siguro alam kung anong kalakaran sa business world. Aniya rito. Di gagana sa kanya ang pagiging drama queen nito, lalo na nga kung tungkol sa negosyo. Ilang mukha na bang nakaharap niya na puro pagpapanggap lang ang alam? Pakikitaan ng luha para usigin ang konsensya mo, pero oras tumalikod ka lahat ng kasamaan na iplano na nila sa'yo. Minsan na rin naloko ang ama niya at napaniwala ang mga mapagpanggap na tao. Dahil doon nawala sa ama niya ang pinaka-importanting bagay na mayroon sa kanilang pamilya noon. Hanggang ngayon sinisisi pa rin ng ama niya ang kanyang sarili kung ba't siya nagtiwala sa maling tao. Ganon pa man na natiling tahimik ang ama niya tuwang sino man sa kanila ang pinagsasabihan nito sa kung anong tunay na nangyari. Binaba niya ang hawak niyang kutsara at tinidor. Sumimsim ng red wine bago tumugon sa pasaring sa kanya ni Alexis. Caring less is the easiest way to be happy, Alexis. Hindi sa lahat ng pagkakataon pusong pinaiiral. Kaya nga nilikha tayo ng mataas ang utak kaysa sa puso. Bahagya niyang tinuro ang noon ni Alexis at tinuro din ang dibdib nito kung saan naroon ang kanyang puso. Dahil mas mabuting pinag-iisipan para hindi ka masaktan.